Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang hapon po sa inyong lahat. Nako, sa araw na ito ay meron tayong espesyal na makakasama. Wala po ang Kuya Benny Antiporda, wala din po ang Kuya Nelson Lubao, pero ang inaabangan po ninyo at ang hinahanap ninyo ay makakasama natin mamaya. Sa Senado, hinahanap din po ito. Pero ipagpapauna ko, hindi po Senador Bato de la Rosa, ha? Baka dumagsa ang NBI ng mga pulis dito sa paligid namin. Wag kayong mangamba. Hindi po si Senador Bato de la Rosa ang ating makakasama sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Nandito na po siya at nag-aayos lamang po. Nagsusuot ng kanyang, anong tawag doon? Costume. Pero siyempre po, naghanda kami ng mga mahalagang paksa na dapat ay mapag-usapan natin, tatalakayin natin sa kabuuan ng palatuntunang ito. At sa bandang huli, ipagpapauna ko na rin po sa bandang yung huling bahagi po ng palatuntunang ito ay makakasama din po natin ang King's Empire. Yan. Ma-action po ang palatuntunan natin ngayon. At meron hong magkukwento sa atin, ano ba talaga ang nangyari sa loob po ng Senado? Di ba? Noong bago naganap ang putukan, pagkatapos naganap ang putukan, at saan napunta? Di ba? Saan bumaba si Senador Bato de la Rosa? Naku, parang may ideya na kayo kung sino ang ating magiging panauhin sa hapong ito, sa palatuntunan pong Saganang Mamamayan. Sige, ipaki-share nyo na po ang ating Facebook Live, ang ating pong YouTube Live, sa pamamagitan po ng Net25 News and Information Channel, at siyempre po sa Net25 at ganoon din po sa Radyo Agila. Yan. Share nyo na po. Maya-maya ng konti. Makakasama natin. Sasabihin ko na ba? Kung sino? Mamayang konti. Mamayang konti na po. Gusto ko na sana sabihin Sasabihin ko sana, Senador Rodante Marcoleta. Bukas, makakasama natin. Friday. Ayun. Pero ngayon, sa araw na ito, Huwebes ng hapon, nako, maraming gustong mag-interview dito Marami po mga mamamahayag na gusto ito'y makausap. Yes, nakikinig na ba ang mga pakisabi niyo pala kay Mar Gabriel, ay makinig na po ang mga nandyan, mga kaibarkada natin na mga miyembro po ng Senate reporters. Ayan. Habang tayo po ay naghahantay ng konti, pero siyempre mayroon din tayo mga paksa na dapat ay matalakay. Sa Kamara de Representante, nakatawag ng pansin sa akin, Totoo ba ito? Mukhang umusad na raw po. Umusad na sa Kamara de Representante ang Anti-Dynasty Bill. Ano po ang kontrobersya sa usaping ito? Abay, ang pangunahing nagsusulong po nito, mga kababayan, ay ang dalawang pamilya na kilalang politiko sa Norte. Sino po yan? Ang pamilya Marcos at ang pamilya D. Sabi po dito sa balita, inaprubahan na raw po ng Kamara de Representante sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 8389 o ito pong Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal po sa mga kamag-anak hanggang second degree ng consanguinity o affinity na humawak ng public office sa parehong lokalidad. Pangunahin po may akda na naturang panukalang batas na Speaker of the House, Faustino Boji D. at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Meron na pong 173 kasamang mga co-authors. At isa itong priority measure sa ilalim po ng Legislative Executive Development Advisory Council. At inendorso din po ito mismo ng Pangulong Bongbong Marcos
Nako, di ba? Dati marami mga nagdududa sa bagay na ito eh. Dati din po sinabi ni Speaker Dean na kritikal ang naturang hakbang para palakasin po ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Nakasaad daw po sa Article 2, Section 28 ng 1987 Constitution na dapat daw pong ipagbawal ng Estado ang political dynasty. Pero hindi naman gumagawa ang Kongreso ng enabling law para dito. Kasi po meron talaga tayong batas dito pero wala pong enabling law. Kaya wala na naman tumutupad. At sa halip na mabawasan, lalo pa pong dumami ang mga malalaking politiko sa ating bansa na sabay-sabay pong nanunungkulan. Ayon po kay Congressman Antonio Alonto Adjong, binabalangkas daw po ng substitute bill matapos sa malawak na konsultasyon sa buong bansa at maiingat daw pong ang konsiderasyon sa legal at praktikal na alalahanin sa regulasyon ng mga political dynasty. At nilinaw din po ni Adjong na hindi naman permanenteng pagbabawalan po ang panukala ng pagtakbo ng mga individual. Nagpapataw lamang daw po ito ng regulasyon sa sabay-sabay o magkakasunod na paghawak sa pwesto ng mga magkakamag-anak sa isang lokalidad. Ang tanong natin ngayon dito, sa lalong madalihing panahon kaya, ito hong 20 Congress ay maipapasa po ang panukalang batas na ito. Ayan. Kasi ang dami nag-aabang nito gaano katotoo at gaano kaseryoso ang anti-political dynasty bill. Magiging ganap na ba itong batas? Ayan. Ayan na? Tuloy pa. Sige. Parang ako ang excited. Sa isa pa po, ito pa. Ang balita po naman, teka lang, marami nagtatanong, dyan ba't hindi tinanggap ni Senador Marcoleta yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Bukas po, sasagutin natin yan. At tignan natin kung sasagutin po ni Senador Marcoleta bukas. Pero ang balita natin, hinahanap ko po yung balita patungkol kay Senador Marcoleta sa araw na ito. Saglit lamang po Ito po yung binabanggit niya na, sana nga ba yun? Naniniwala daw po siyang ang nangyaring tampering doon sa inilabas daw po na CCTV video ng mga otoridad. Ito ba yung reaksyon nila? Doon po sa ipinalabas doon sa Malacanang? Kasi ang sabi po ni General Aplasca, mukhang splice yung video. Mukhang ang ipinalabas lamang po doon ay sumasang-ayon doon po sa naratibo na gusto nilang palabasin. Kasi po, sa part naman ni Secretary John Vic Remulla, naninindigan po sila na hindi po splice yung CCTV footage na nilabas nila. Taliwas daw po ito sa sinasabi ni General Mau Aplasca. Meron ba tayong boses? Sige nga, pakinggan natin si Secretary John Vic Remulla. Marcoleta. Sige. Ito reaksyon niya. Reaksyon ni Senador Marcoleta. Meron din kasi reaksyon dito, yung nauna, kay Secretary John Vic. Pero pakinggan muna natin ang reaksyon po ni Senador Marcoleta. Ako hindi ako marunong sa mga video. Kasi ako naging biktima ng splice video kaya naging interesado ako dyan Habang nag-uusap, nag-undertake sila ng parang joint investigation ng NBI at DOJ. Doon sa pinakita nilang mga video, merong mga gaps sa time. So parang sa akin lang yung initial appreciation ko, meron tampering. Kasi maliliit yung gusto kong makita kasi mga ilang segundo ang pinag-uusapan natin dito Ayan, yun po sabi, may tampering. Pero naninindigan, ito naman, iparinig naman natin direct, yung paninindigan ni Secretary John Vic Remulla ukol doon sa pinakita nilang video. Ano kanyang masasabi? Meron nakalagay dito wala ba ito? Sabi niya, ito, no, not at all. May time-lapse sabi niya. Kaya hindi pwedeng in-splice yun. Ayan. Yung reaksyon ng Malacanang.
kay Secretary Anticlair. Oh. Wala. Sige. Basta yun po ang reaksyon nila. Alam mo naman tayo dito sa atin. Gusto natin iparinig yung mga reaksyon ng magkakabilang panig. Sabi daw po, splice. Sabi ng DILG, hindi splice yan. Oh, wala anyang nangyaring pag-splice ng ng mga video na yan. Well, sabi ho naman ay magkakaroon ng malalimang investigasyon ukol sa bagay na ito. No, ha? Isa pa po, totoo ba ito na inilabas na po ng ombudsman? Ako'y iniisip ko itong kanina pa, kung may kapangyarihan bang ombudsman sa mga senador natin, kasi iniimbestigahan daw po nila kung sino-sino yung mga senador na tumulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa para siya ay makalabas ng Senate. At tinitingnan daw po nila na kapag ka napatunayan sino yung mga senador na yon, baka suspindihin daw po nila. Diba? Kaya tayo nagtatanong sa mga eksperto at sa marurunong, may kapangyarihan ba ang ombudsman para po dito sa mga senador natin? Diba? Yun ang tanong sige po, mamaya, malalaman natin yan kung ano ang kanilang mga reaksyon ukol sa bagay na ito. Kasi na-interview yata yung spokesperson ng ombudsman, si Ginoong Miko Clavano, at isa daw po yun sa kanilang tinitignan at pinag-aaralan. Mabigat po yun, ha? Mukhang matindi talaga ang pressure ukol po dito sa mga nangyayari sa Senado. Pero marami din po ang nagsasabi na naglalabasan ngayon sa Senado, kanya-kanya sa social media. Mantakin nyo, napunta po ang usapan ngayon, kung social media pag-uusapan napunta doon sa pag-iyak ni Senadora Pia Cayetano. Mukhang meron pang, anong tawag doon? Cry expert na nagbigay ng kanyang pahayag. Mantakin mo, ito daw yung mga nagtuturo sa mga artista kung papaanong umiyak sa pelikula. At nagbigay pa ng kanyang pahayag, inanalyze daw yung pag-iyak ni Senadora Pia Cayetano kung totoo o hindi totoo. Meron palang ganun, Ku-questionin natin halimbawa kung totoo ba siyang umiyak o hindi, nag-iyak-iyakan lang o nagdrama lang ba ito? Meron na raw tayong aksyon isang araw, nagkaroon ng putukan, tapos sumunod naman ay drama. Ayan, meron na raw iyakan. Para anyang mga pelikula, tinatalo na raw po ang Korean nobela. Kaya ang ating mga kababayan, sa halip na tumutok daw po sa Korean nobela, ay nag-focus na ngayon sa Senado. Iniwan pansamantala ang panonood nila ng K-drama. Yan. Bukod daw po kay Senadora Pia, nakita mo naman yung Senadora Loren Legarda, napaluha din, mukhang naramdaman nila. Kasi nga naman, doon sa nangyaring putukan sa Senado, kung hindi ka sanay sa putok ng baril, ninervyusin ka talaga. Di ba? Sino ba ang mga nandoon na sanay makarinig ng putok ng baril? Bato de la Rosa, bilang PNP chief, alam niya yan. Si Senador Robin Padilla, di ba? Senador Robin Padilla, magaling sa baril yan Di ba? Lahat ng putok ng baril. Malalaman mo rin yung putok ng baril kung saan nanggagaling Di ba? Ang karaniwan kasi putok ng baril, bang, bang, bang. Di ba? Talagang putok ng baril yun. Pero kapag ang putok daw ay bong, 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 saan galing yun? Galing sa Malacanang. Pagka ang putok daw ay bin, bin, bin. Galing NBI daw yung kaya hindi nila malaman kung saan galing yung mga putok na yun Naggagantihan. Andiyan na ba yung ating guest? Sige, pasok muna natin yung paalala para mamaya ay tuloy-tuloy na tayo. Yan. Ang paalala po mula sa Philippine Ports Authority. Matagumpay pong naisagawa ang turnover ng bagong emergency ambulance unit sa Port Management Office o PMO NCR North ngayong Huwebes, ika-21 ng Mayo, taong kasalukuyan. Layunin po ng inisyatibong ito na mapabilis ang higit pang mapahusay
ang paghahatid ng agarang serbisyong medikal sa loob ng mga pantalan at mga kalapit na komunidad. Magsisilbi rin na karagdagang suporta ang naturang ambulance unit sa operasyon ng Emergency Medical Response Composite Team ng PMO sa pagtugon sa mga emergency at iba pang kritikal na insidente. Sa pamamagitan daw po nito, muling pinagtitibay ng Philippine Ports Authority o PPA ang pangako nito sa pangangalaga ng buhay, pagsusulong ng kaligtasan ng publiko, paghahatid ng maagap at delikado na serbisyo para po naman sa publiko. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, ito na po. Kasama ko na ang inaabangan po ninyo. Nasa studio po ng Net25, Senator Robin Padilla. Sen, magsayang hapon po sa inyo. Opo, bismillah. Assalamualaikum po. Ayan. Sa lahat po ng nanonood, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ngayon ko lang na-realize, Senator Robin, di pala tayo nagkakalayo. Opo, parang lamang ka nga po siya. Parang naka-insecure na ako pagpasok ko. Mga isa, di pala ako pag... Una, kamusta muna kayo, Senator Robin? Alhamdulillah, ako po ay mabuting-mabuti at masayang-masaya po sa buhay ko. Ngayon ko lang ho na-realize yung halaga ng pangangamusta. Di ba na naging bahagi ng salita ni Senadora Pia Cayetano, kapag ka meron palang konting tensyon, napakahalaga nung kakamustahin ka ng kaibigan nyo. No? Siyempre po, lalo na kapag nasa isang bahay kayo. Yan. Opo. Yun. Kaya, Doon nakikita yung kapatiran. Kaya ngayon, lagi pag may nakita ko, kamusta kayo? Kamusta kayo? Yun parang iba pala ang dating nun sa isang kaibigan. Kultura po natin yan di ba? Ayun, Kultura. Pag na matagal mong di nakita, kumusta ka na, pare? Lalo kapag ka merong konting tensyon, kahit hindi simpleng text, kamusta kayo dyan? Mga ganun pala, no? Ang importansya din, Senator Robin, ano po? Lalo na po kung malaking tensyon. Yan. Kapag pinag-uusapan na yung bahay ninyo. Simulan na ho natin yung binabanggit nyo. Noon hong nakaraang Lunes, gusto ho namin kayong magkwento eh. Bago ho naganap yung putukan, nagkaroon kayo ng sesyon sa Senado
Alam niyo na rin ba darating si Senador Bato nung araw na yon? Yan po ang yan ang gustong-gusto ko talagang umpisahan. Opo. Kasi masyadong maraming kwento, nandun na kagad sa pinaka... Oho. Dapat umpisahan natin sa naganap. Yan. O, sige Alam po. niyo po, linggo, noong nagpatawag ng pagpupulong si Senator Alan Peter Cayetano, Okay. sa isang tahanan diyan sa Forbes Park. Opo, Okay. isang tahanan ng isang kaibigan natin. Nagdatingan po kami doon, 12 kami. 12 na kayo. Okay. Opo, Oho. nagtanong kami, ano ba itong pagpupulong nito? Ang sabi ni Senator Alan, ay meron na tayong numero. Sabi ko, anong numero? Ay, papalitan na natin ang liderato. Okay. Taka ako, sabi ko, paano tayo? 12 lang tayo. Oo nga naman. Oh. Sabi niya, may dadating. Oho. Yun, sabi ko, sino yung dadating? Basta, malalaman na lang nyo yan sa araw na yon. Kaya nung dumating si General Bato, si Senator Bato, wala po kaming alam. Ayun. Kasinungalingan po ang sinasabi ng marami doon na mapaggawa ng kwento. Opo. Mas maraming scriptwriter ho sa politika at maraming direktor. May kanya-kanya sa pantaha Isa lang po ang nakakaalam na dadating si Senator Bato. Si Alan lang po. Ayun. So yung Wala sinasabi po niya may kaming darating. So si Senador Bato yung tinutukoy niya may darating May dadating. kinabukasan. Opo. Dahil meron po sana kaming inaasahan daw. oo. Ako po kasi kailanman hindi ako nakialam. Okay. Diyan sa palit-palit ng liderato. Dahil hindi ako nag-i-interest sa mga komite, ng mga matitinding komite. Opo. Ang mga komite ko lang, may kinalaman sa advocacy ako, sa Muslim affairs, Yan. sa mga katutubo, sa mass media. Yan po ang aking no. Kaya po nung dumating si General Bato at nagkaroon ng panibagong liderato, wag pong sabihin na ito po'y pinlano namin. Opo. Hindi po totoo yan. Yan po ay isang bagay na doon lang namin, kahit naman po si Senator Marcoleta, hindi din po niya alam Oo na nga, si oo, Senator meron na. Bato ang dadating dyan. Oho. Opo. So nung pumunta na tayo sa takbong tumatakbo siya, no? At hangos na hangos, hinihingal ando na may dugo pa sa kamay. Ano naging reaksyon niyo, Sen? Siyempre po, proteksyonan po siya. Okay. Yun po ang dapat gawin ng lahat Opo. ng senador. Hindi lamang kami. Oho. Dapat lahat ng senador, proteksyonan natin yung kapwa natin, senador. Kapwa natin yan. Ihiwalay muna natin yung politika. Kahit na magkakalaban sa politika, kahit tama na kayo. minorya o mayorya, ang pinag-uusapan natin dito, isang senador Oho. na hinabol sa hagdan, Oho. paakyat at nasugatan pa nga. Oho. So, ang nangyari po, nagkaroon ng sesyon at napalitan nga yung liderato kasi 13 na po kami. Ano unang naging tanong niyo kay Senador Bato? Bakit ka tumatakbo? Ba't ka humihingal? Hindi ba tinanong ng ganon, Sen? Hindi na po siya naitanong kasi Oho. mataas na yung emosyon. Ayun. Kinumpronta niya na po kagad yung media. Oho. Sinabi niya, kasi yung media, tinanong siya, ba't ka nandito? Nagulat si Bato. Oho. Sabi niya, bakit nung wala wala ako, tanong kayo ng tanong, bakit ako wala? Ngayon nandito ako, tatanungin niyo ako, bakit nandito ako? So, mataas na po yung emosyon. Ayun. Kaya ako po, ang binigay ko sa kanya, tubig. Tapos, niyakap ko siya, pare, maraming salamat at dumating ka. Oho. At ito na yung hudyat para tayo naman na maging mayorya. Ayun, At yan naman po, hindi po yan bago sa Senado. Ang nangyayari talaga yan. Nagkakaroon ng palit ng liderato. Huwag po natin gawing masyadong malaking issue na nagkaroon ng palit ng liderato. Oho. At yan po, asahan po ninyo yan. Kasi siyempre po, ang mga senador po, yan ho, nakukompose talaga Tama po. ng minority at majority. Hindi po yan bago. Kapag yan po nawala, ibig sabihin, wala na tayong demokrasya. Isang Agos na lang kayo pag Isang Agos na lang. Doon po kayo matakot. Oho. Kapag naging isang Agos na lang ang Senado, ibig sabihin may conspiracy na dyan. Ayun, opo. Magkakasapakat na yan. Nakakatakot yun. Di, ito na po ngayon. Yan, opo. Tuloy nyo ng Di, kwento. Oo. nung nandun na po kami, may nagbulong po sa akin. Oho. Sabi, nandyan si Trillanes. Sabi ko, anong ginagawa ni Trillanes dito? Hindi pa naman siya...
Di naman siya senador. Anong ginagawa nito dito? May dala daw pong warrant. Okay. Eh di, ang una kong tinanong, teka, pulis na ba ngayon ito? Akala ko, Navy ito. Opo. Eh di sinabi po nila, sabi din po nung, ang nagsabi po sa amin, yung USAA na nandyan opo. si Senador Trillanes. Trillanes. Di sinabi ko kay Bato. Sabi ko, General, andyan daw si Trillanes, may dalang warrant. Di sinabi namin ngayon kay SP, Oho. kay Senator Alan. Sabi naman ni SP, saan galing yung warrant? Okay, opo. Siyempre po, kasi wala po silang pinakikita eh. Oo. Hanggang ngayon, wala pa rin. ha? Hanggang ngayon po, wala. Oho. Sa madaling salita, nandun po pala yung NBI. Nasa loob na po ng building. Opo. So, ang nangyari po, sinuspend ng session, dinala muna po sa lounge si Senator Senator Bato. Oho. Habang nag-uusap, si Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong SP, Opo. at yung director ng NBI na si Attorney Matibag. Aha, Kasi po, okay. nagkasundo na habang wala yung warrant na Opo. pinapakita na talagang may warrant, kasi hinihingi po ni SP yung warrant, Siyempre, wala naman po silang automatic naman mapakita. yun. Opo. Lumabas muna sila Oho. ng Senado. Kasi anong ginagawa nila sa loob ng Senado at manghuhuli sila na wala naman silang dalang warrant. Ang nangyari po, nagkagulpihan. Yung isang usaa namin na gwardya, Oho. ginulpi, binugbog ng isang ng Tauhan pulutong. Oho. Pulutong ng NBI agent at isinasakay sa kotse nila. Kaya ang ginawa po, kinontempt ngayon ni Alan Chuma ngayon, hinuli Oho. yung mga nambugbog. Hindi dapat palalabasin ng Senado yung mga yan, di ba? Opo, nambugbog ka. Oo. So, ang nangyari po, nagkaroon na lang ng deal. Sabi nila, palalabasin na namin kayo, itong mga NBI na to, huwag ninong pakialaman muna si Bato dahil wala naman kayong warrant. Ayun. So, yun po, tumahimik noong araw na yon. Oho. Bandang gabi na po ata yun. Opo, gabi na po yun. Oho. Nagkaroon na po ng kapayapaan nung gabi na yun. Yung gabi na yun, oho. Opo, si General Bato, si Senator Bato, natulog po sa Senado. Doon nag-overnight, Kasama yes. ko po. Hindi po kami magkatabi, Baka akala nyo, magkatabi kami. Opo, hindi po. Opo, nandun po siya sa opisina niya. Nandun po ako sa opisina ko. Hiwalay ng kwarto ng mga palaki natulog. Opo, delikado. Baka magkatabi kami. Buti na lang, nilinaw nyo na po yan. Opo, Kasi gagawa ng istorya yan gagawa ng istorya. Alam nyo naman yung mapaggawa ng script. Opo. Opo. Sa madaling salita po, Martes. Yan, Martes na kayo, Martes. Opo. Ang sabi nila, magkakaroon na naman ng kudita. Ibig sabihin, papalitan na naman si... Yung leadership ng Senado, si SP Alan. Si Opo. Alan. Sabi ni Bato, sayang naman pag uwi ko dito, kung maalis din si Alan, mapapatandi ka sana agad. maging matibay tayong 13. Oho. So, Martes po, hindi po naging matagumpay yung kudita sana laban kay Senator So Alan. talagang tinangka talaga ba nila? Meron po talaga. Meron po. okay, Kaya sinabi naman po ni Madam Amy Oho. Wag na lang ho akong paniwalaan ninyo kasi sasabihin nila, ano yan, ganito yan, ganito. Si Madam Amy na lang. Kasi So siya may naman, pressure talaga. Opo. may pressure talaga. Oho. So, Miyerkules. Kasi Martes naging matagumpay ang Senator Alan Cayetano. Opo. No? Miyerkules ngayon, boss. Yan. Oho. Iba na ang ambience. Okay. Iba na sa loob ng plenaryo, nangangamoy may trouble. Aha. Nangangamoy na. So dalawang gabi na kayong natulog ni Senador Bato sa Hindi po ano? magkatabi, Hindi po magkatabi. Sige, sige. Oo. Sa ibang senadora, pwede nyo akong i-chismis. Kasi Senador Bato, wag. Huwag naman. Ayun, so yun ho, pagkatapos Wednesday na. Okay. Wednesday. Wednesday pa lang ho, maugong na magkakaroon na naman ng leadership change. Okay. Magkakaroon na naman. So, Hindi na yun naman muna. po ngayon nagtagumpay. Hindi Oho. nagtagumpay. Iba naman na ngayon. Oho. Meron na tayong kinakatakutan ng mga armadong kalalakihan sa labas. Ito na yung sinasabi nilang pipiliting arestuhin si Senador Bato. Yun ho ba ang Yung nabalita una, hindi kami maniniwala.
Okay. Kasi nag-usapan na eh. May usapang lalaki na si SP Alan. SP Alan Tsaka tsaka si Director si Matibag. Director Matibag na sinasabi na may mga armado na sa labas. Kasi ako, natural na may armado na dahil 1,000 pulis na yung nandun eh. Oo nga po. oo. Meron ng 1,000 Tsaka pulis may mga doon. may nagrarally sa May labas, nagrarally na yung pro impeachment, nagrarally na rin yung Ayun, anti-impeachment. So kami, ang iniisip namin, itong ganap na ito, may kinalaman lang ito sa impeachment. Hindi kay Bato. Yun ang naging idea Ako, yun Opo, oo. Kasi may usapang boss, lalaki tayo, boss. Opo, yun ang naging basa nyo ng Oo, pangyayari na pagka yun. nagbigay ka ng salita, yun na yun, di ba? Oho. Eh, nung gabi na, ang sabi kasi sa amin, dadating yung articles of impeachment. Opo, tama, Kaya tama. ang sabi sa amin ni SP Alan, huwag kayong umalis. Oho. Dito lang kayo sa opisina ko. Oho. Kasi tatanggapin natin yung articles of impeachment. Ayun. Habang nag-aantay po kami doon, nagkaroon ng komosyon. Oho. Ang sinabi ng USAA, meron ng mga armado sa mismong premises na. Kasi nakikita nila ito sa CCTV, no? Yung nakapaligid na CCTV ng Senado. Hindi lang po sa CCTV, kundi may mga nasa labas na po na nakukunan nila Oho. na meron ng mga armado doon sa bintana, sa labas ng Natatanawan nila. Okay. natatanawan. Opo. So sabi ni General Bato, Senator Bato, ay mas mainam siguro wala ako dito sa opisina ni Yun ang... ni Senator Alan. Opo. Dahil madadamay pa tong mga senador na to kung huhulihin ako. So iniisip ni Senador Bato, kaya nangyayari yon dahil sa kanya. Kaya Kasi kung sabi, kung... NBI na boss eh. Oo nga, no? NBI na yung boss eh, hindi na yung biro. Oho. Kaya po, umakyat kami. May video yan, boss. Oho, May oho. video yan na umalis kami sa Sa opisina ni Senador Alan. umakyat kami sa 5th floor. Okay. Kasama ko si Senator Bato. Oho. Kasi nga, kung totoong magsaserve ng warrant itong NBI, mas maganda nga naman sa opisina ni Bato. Bakit naman Okay. sa opisina ni Senator Alan? Nung nandun na kami sa 5th floor, wala naman ho kaming narinig na putok doon. May mataas eh. Okay, nakarating okay. sa amin na nagputukan sa baba. Yung tagpo na nagkakaputukan, wala kayo Wala, doon wala sa po kami doon. grupo nung... Wala po na kami Senador, doon. o Hindi ni po Senador namin Alan. narinig ni Senator Bato yun. Ayun, Oo, nandun po kami sa taas. Opo. Nasa kanya-kanya opisina po na kayo ng tagpo na yon. Opo, Okay. opo. Di nung umakyat po yung kasama namin isa, sabi, nagkaputukan sa baba. Sabi ni Senator Bato, brother, tingnan mo nga. Sa akin po yun. Kaya po ako bumaba. May video rin po yun. No, nakita kayo sa May video. video rin po yun. Bumaba ako. Pumasok ako doon sa opisina ni Senator Alan, ni SP. Tiningnan ko sa loob. Okay naman yung mga senador. Pero syempre, wala na hong ilaw. Tensyon eh. Opo. Naka-live sila. Medyo pumasok na po yung takot. Opo. May umiiyak na po sa kanila. Dahil putukan po talaga. Pati po yung mga kasama nating media, talagang naghihiyawan takot na. rin. Opo. Opo. So, ako naman po, dahil nakita ko naman okay sila, umakyat na naman po ako. Na-video rin po yun. Bumalik ulit kayo sa Oo, opisina. may video din po Floor, yun. Na humabol pa yung media. Sabi sa akin, okay lang po ba kayo? Siyempre, okay. Ginawan din ng kwento ito. Hindi ko alam. Ba't nila ginawan ng kwento? Okay naman yan. Di ba? Yan, ibig sabihin yan. ganun, Okay yan. yes, Kamusta sir. po kayo? Sabi, okay ako. Sumunod yung media. Ang sabi ko, huwag kayong sumunod kasi may mga armadong tao na dito sa Senado. Okay. Baka madamay kayo. Kaya gumaganon ako, doon kayo. So umakyat po ako uli kay General Bato. Sabi ko, pare, nagkaputukan na nga sa baba. Kitang-kita ko nag-alala si Senador Bato. General Bato. Sabi niya, maraming tao sa baba, pare. Madaming tao sa labas. Bakit nagkaputukan? Sa madaling salita po, nung nabalitaan namin, na nandun na si Secretary John Vic Rimulya at nandun na yung PNP chief, bumaba po si Bato. Si General So Bato, humarap din pala siya bumaba, doon. nakipag-usap kay Secretary John Vic. Opo. Dalawang lalaki naman ito. Maganda naman yung usapan nila. Ang sabi naman ni Secretary John Vic kay Bato, hindi ako nandito para arestuhin ka, pare. May video ko yan. Narinig natin sa video. Nandito ako para secure yung lugar. Sabi niya. Ito ngayon, si General Bato, sabi niya, nandun si PNP chief. Ang sinabi niya,
pwede bang i-custody niyo ako? Custody na lang niyo So, ako. sinasabi ito ni Senador Bato kay Kay PNP chief. kay General Sa harap Batates. po ni Secretary Oo. John Vic Oo. na nagbiro pa. Nagbiro pa si PNP chief. Oh, sige, doon sa custodial. Nagtawanan pa kami. Sa Custodial Center. Oo, tapos okay. sabi ni Bato, baka pwede naman doon sa White House. Sabi niya, Yung pisina ng yung bahay ng PNP chief. Opo. Ganun po kagaan, ha? Oho. Ang usapan. Oh, wala pong tensyon kasi nga, secure yung lugar. Oho. So habang inaantay po ni Bato yung salita ng kung papayag sila o hindi, Na-i-custody lumabas muna si Bato, tiningnan niya yung pinangyarihan. Kung saan nagkabarilan, kung saan gano'n. okay. Yun, nakita ko na po talaga na medyo nag-aalala na si Bato. Nag-aalala siya, hindi sa kanyang sarili, Hindi kundi po. sa mga taong nandun. Kung paano madi-diffuse Oo. yung sitwasyon na yun. Kasi boss, hindi na biro yun. Ha? Na kaya nangyayari yun dahil sa kanya nandun siya sa loob. Opo. Yun, Opo. oo. Tsaka, sa totoo lang po, no, yung nangyaring mga warning shot na yan, nakatulong po yan para maging kalmado ang mga sitwasyon. Kasi, paano kung nakapasok yun? Oo nga, no? Paano kung nakapasok doon sa pinto yun? Di mas lalong baka meron na hong buhay na disgrasya o hindi natin alam. At least ito, nung nangyari yung warning shot nito at warning shot nung isa, nagkakilalanan. Na friendly forces pala tayo. Kasi doon na ho nagkakontak. Wala kasing coordination, boss. Ayun. Itong kasi Saan ka nung una... nakakita Oo. na yung GSIS hindi nakipag-coordinate sa Senate na nagpapasok sila ng NBI. Dapat, nasa isang complex tayo, dapat nakipag-coordinate ka sa Senado. O yung security nila, no? Eh, umuupa ang Senado sa iyo. Tama. Oh, Kasi dapat. nung una daw, parang inassume nila ata, Sen. Robin, na hindi, nag-coordinate kami sa dating SP, Senador Tito Soto. Pero nagkapalitan po ng Senate President at nagkapalitan din ng hepe ng OSAA, di ho ba? Si SP Alan at saka SP Aplaska, parang doon nato sa dalawa, walang coordination itong NBI. Ganun po ba? Ibig niyo pong sabihin, alam na ng buong Pilipinas nagkapalitan ng Senate President at ng Sergeant at Arms. Hindi pa alam ng NBI saka ng GSIS. Parang ganun ata ang nangyari na dapat di ba another coordination dapat siguro yun. Dapat. Di ba? Automatic yun. Dapat may coordination. So, tuloy ko na po yung kwento. Sige po, oo. Umakat na po kami uli ni Senator Bato. Nagkwentuhan kami na siyempre, alam nyo naman, si General, kahit na sinasabi nilang Bato yan, Opo. ako hindi spokesman ni Bato, ha. Tandaan po ninyo, ako hindi ako spokesman. Ako yung nagkukwento lang sa kwento ko, sa narrative Based ko. doon sa inyong Sa experience. nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang kwento ni Bato. Basta ako, nakita ko, worried siya. Oo. Worried talaga siya sa nangyari. Worried siya sa mga senador na hindi siya iniwan. Nakita niya kung paano nag-iiyakan yung mga senador. Nakita niya kung paano nagtatakbuhan yung mga media doon. Nakita niya yung mga tao sa labas. Kasi ang dami pong tao sa labas. Oho, tama kayo. Kasi Tapos- may mga video tayo nasa labas eh. Noong pangalawang araw pa lang, awang-awa na siya doon sa mga pulis kasi natutulog doon sa kalsada. Yes. Ang dami-daming pulis. Pulis si Bato, tatandaan Dati niyo. niya mga Ang puso tauhan niya yan, na yes. pulis. Nung nandun na kami, nakahiga siya, sabi ko, pare, total shape ka na dito. Gabi na po ito. Gabi na po ito. Ating gabi na ito. oo. Tapos na po, tahimik na. Tahimik na. Dami ng pulis. Ang Sa dami tansya na. niyo, mga anong oras na ito, Sen. Robin? Siguro po, mga 1:30, mga ganyan. Madaling araw na. Madaling araw na po. Saka, parang Wednesday na ata, Thursday. Thursday morning. Thursday morning, opo. Ang dami na pong pulis sa loob. May SWAT na, may Opo. si IDG, nag-iimbestiga. So, ano naman, okay na yung loob na. Sabi ko, pare, nahanap na ako ng asawa ko, 3 araw na ako dito. So nagpapaalam Ako. kayo sa kanya. Oo, kasi hindi ko po siya iniiwan eh. Di kami tabi ha. Doon lang, nagkikita kami sa umaga. Bago mo ituloy yung tagpo na yan, Sen. Robin, hindi pa sinagot ni John Vic at saka ni PNP Chief na Wala po. Yung i-custody nyo na lang ako, parang sinusurrender niya yung kanyang sarili na nagpapakustody na lang. Wala po. Hindi na tapos yun. Opo, parang nakahang yun. Ayun, Nakahang po yun. Opo. Kasi Okay, wala pa naman warrant kasi. Oho. Wala din naman pong hawak
hawak na warrant din si Secretary Secretary Remulla, John Vic. Oo. si PNP chief, wala rin din yung naman warrant. pong hawak na warrant. So, para saan yung custody, no? Wala eh. Wala naman po talaga eh. Si Trillanes lang ang may hawak eh. Opo, hindi naman niya iniwan. So, yun, balikan natin. Opo. Yung Sabi ko, alauna pare, ng uwi Berian. muna ako. Okay. Kasi nahanap na ako ng asawa ko. Eh sabi ni Bato, pare, sabay na ako sa'yo. Doon Yun siya po ang nagsabi. istorya eh. Oho. Alam mo sabihin kung hindi. Kung ano man. Napakasama naman ng ugali ko. Kasi wala siyang kotse, boss. Eh. Wala siyang kotse. Di ba, hinatid lang siya ng kotse. Sumabay nga lang pala sa kay Senador Alan. Oo, wala nung naman siyang pagpunta kotse. sa Senado. Oo. Bumaba na kami. Tsaka, boss, hindi kami nakakatawa yung video. Pino-forward pa. Parang nagmumukhang nagmamadali kami. Nagmamadali kayo. Oo. Hindi na. Naglalakad lang ho kami. Ang daming polis doon. Ang daming usa. Wala namang humaharang sa amin. Oho. Kasi Kasi kung may marami humarang nakakita sa naman- inyo na pababa kayo sa parking. Opo. Kasi kung may humarang naman, di tatanungin namin, ba't nyo kami hinaharang? Oho. O di pag sinabi nila na hindi po, bawal kayo, ba't naman kami lalabas kung bawal? Oo nga. No? Oho. Walang humarang eh. Oho. Ito, pinakikita natin. No? Kasi medyo Pwede po bang yung... naka-fast forward ata eh. Oo, kasi ginagawang nagmamadali kami. Para bagang may tinataguan kayo, no? Oo, wala po. Ayun, may pulis pa doon. No, nakikita nyo. Ayun, no, puro pulis yun. No, yung nakablue. Si IDG yun. Aha, okay. Oho. O, pinabilis pa. Pinabilis, oh. Huwag natin pabilisin kasi hindi naman po kami nagmamadali. Oho. Pangkaraniwan lang na biyahe. No? Opo, Paglabas opo. ninyo. Kasi Okay. kung may humarang, eh di may humarang. Oho. Kung Hindi tatanungin kayo. hindi kami lalab. Eh, walang humarang eh. Okay. Oho. Ano nga gawin namin? Puro pulis dun. Ayun, pulis oh. Si IDG yun, oh. Yung naka-blue. So marami nakakita nung kayo talagang lumabas ng Senado, no? Tsaka boss, kung Oho. tatakas kami, may CCTV. Pambihira naman. Eh, di sana sinabi namin, patayin niyo muna yan. Ha? Oho. Di, walang logic, boss. Walang logic. Ayun. Walang tumakas po. Umuwi lang kami sa mga bahay namin. So ito, lumabas yung Fortune, ito, sasakyan nyo ito. Oo. Ayun. Hanggang sa itong nakita nga Hindi ko doon naman dininay yan. Kotse ko yan. Oo. Pinaka-humble na kotse yan, boss, ng Senado. Tama nga, Fortuner lang, boss. Ayun na nga. So, siguro tatanong ko, nung kasabay nyo si Senador Bato, sa isan bumaba? Eh, siyempre, wala siyang kotse. Opo. Pumunta akong Makati. Oho. Kasi ang Pagdating sa sabi, Makati, nakita nyo kayo sa airport o kayo sa makino kayo yate. airport? Oo, meron daw ganung mga angulo eh. Ano naman ang gagawin namin sa airport? Wala, hindi ko kami napunta ng airport. Wala kaming gagawin sa airport. Baka airport. Baka Air Force One. wala ako nagpunta ng airport. Wala rin yate. Na Wala din po kami, hindi din po kami pupunta ng yate. Ala namang, anong gagawin namin sa yate? Ayun, Ako gusto kong umuwi ng bahay. Siyempre po, ako naman, hindi ko po talaga inisip kailanman na kami tumatakas. Hindi po. So nung tagpo na yun, wala sa isipan Ako kasi niya ang parang... alam ko, ang sinabi sa aking malinaw ni SP Alan Cayetano, walang warrant galing sa local court. Oho. Walang pinakitang warrant din sa amin ang NBI at ang PNP. So yun palang warrant, secret na foreign pa, no? Opo, yun na nga eh. Secret, naka-foreign warrant. At higit sa Opo. lahat, nakapending sa Supreme Court yung TRO. Oho. Nung tagpo na yun kasi, tama. Ako, very relax ako eh. Wala. Sinasabi ng media, ba't daw relax ako? Eh, yun lang. Anong gusto nyo? Manginig ako. Di ba? Wala talaga eh. Kaya po nung sa Makati, nung nandun na yung sasakyan ni Bato, nung bumaba siya, alam nga naman, pigilin ko si Bato. Oo nga, no? Pare, andyan na yung sasakyan ko. Eh, di, sige pare ko. Alam nga sabihin, wag ka bumaba, wag mo ko iwanan dito. Pambihira. Ano yan? Sana po maintindihan po natin, ano? So yun ang huli ninyong Yun na po yung binabalis huli. sa Makati. Natataka nga ako, tinatanong pa ako ng media, alam ko daw ba kung saan nagpunta? Palagay mo, ako, kaya ko itanong kayo, pare, saan ka pupunta? Oo nga, Diba? no? Ano ba naman, pambihira naman, Oho. Baka sinabi, pare, baka sama mo muna ako sa... Ako gusto ko na umuwi. Umuwi ng time na yun. Yun lang po ang ano ko na, kasi 3 araw na ho akong hindi umuwi. Pangit man sabihin, siyempre gusto mo naman makaligo ng tama. Opo. Makauwi talaga sa bahay. Yun, Di ba ho? Iba din yung, alam nyo, minsan pagka
ang brief mo reversible na, dapat gusto mo makapagpalit ka rin ng fresh brief, di ba? Ang bihira naman, oo. Kung ako man sa katayuan yung ganun Di din ba? gagawin ko. Oo, Oo. hindi, ang So, bihira. pagkatapos ng binaba niyo po siya, umuwi na kayo, diretso na Umuwi kayo. na po ako. Aha. Kasi ngayon ho, ang sabi San Robin, aywan ko sa inyong manggaling, drama daw ito, stage daw itong nangyaring ito eh, lalo yung putukan eh. Mahirap. Oho. Alam niyo, pagkabuhay po ng tao ang pinag-uusapan natin, wala dapat yung usapang stage. Eh. Ah, Kasi ganun ba? hindi naman Oo. namin kontrolado yung GSIS, hindi naman namin kontrolado yung NBI. Oho. Tsaka ho, Lunes pa lang po, ang dami na pong armado sa labas pa lang po ng Senado. Nag-checkpoint nga po sila sa labas. Oho. Walang makapasok, walang makalabas. Tapos, May Lunes pa lang, nabugbog pang nagkabugbugan na. Hindi, imposible po na stage kasi meron pong mga magkakasunod na araw na ganap. At saka Pati yung, po yung mga palitan ng liderato. Paano po ma-stage yun? tsaka yung live bullet, mahirap i-stage yun, San Robin. Opo. Tsaka alam nyo, dapat ang pag-iisip natin walang nasaktan dito. Magpasalamat po tayo sa USAA, doon po sa Sergeant at Arms at doon sa NBI na nagpalitan po sila ng warning shot at nagkakilalan. Oho. Kasi kung hindi po nagkakilalan yan at nakapasok po doon sa loob, marami pong madidisgrasyang buhay dito. Kayo po, San Robin, mahilig kayo sa baril. Pero sabihin yung warning shot, call talaga ng tao yun, Hindi mo pwede sabihin, Ako walang po'y warning shot. criminologist po ako Oho. Opo, ako po'y graduate ng criminology. Alam Opo. po natin ang rules of engagement. Opo. Sa rules of engagement po talaga, yung warning shot, yan po ay ipinagbabawal yan. Yes, tama kayo. Pinagbabawal po yan. Pero, pwede mong gamitin yan kapag call mo na. Oho. Halimbawa, yung mas marami yung Yan. kalaban. Kalaban mo, yes. Kaya may Kailangan threat mo nga. mag-warning shot para hindi makalapit. Oo. Meron pong mga sa rules of engagement na pinapayagan yan. Yun, oho. Hindi po pwedeng sabihin natin pag sinabi mong bawal, bawal lang. Hindi po. In every rule, sabi nga nila, There is an exemption. Yeah. Opo. Lalo pa nga ito, General Aplaska, sana ito sa bakbakan yan po, alam nyo, tandaan po natin, ito pong mga nasa USAA, trained po ito ha. Oho. Si General Aplaza po ay PMAyer. Hindi po yan sundarong kanin. Yes po. Yan po, ang record po niyan matindi. Opo, kumbaga battle-tested. Oho. At ang mga USAA po, diyan sa Senate, meron po diyan mga talagang highly trained. Yes po. Yung iba po diyan galing pa sa sundalo talaga Yung tinatawag natin elite. Oho. Opo, meron din po dyan, mga criminologist talaga. Wala po dyan yung tinatawag nating sigang kanin. Yan. Sa tingin daw ng iba, San Robin, kaysa inyo na nga manggaling, si Senador Bato daw, fugitive ngayon Pero sa inyo bang mga senador, sabi nila, bayani para sa inyo si Senador Bato. Kasi inisip niyo yung kalagayan, kapakanan, ng mga nasa loob mismo ng Senate building Kayo, anong pananaw niyo mismo? Wala ko naman sa akin po Oo. Una, nasaan yung warrant na nagsasabi na siya ay fugitive dito sa Pilipinas? Wala po akong nakikita pang warrant of arrest sa kanya. Pangalawa, talaga bang ganun na tayo? Talagang yung mga dayuhan na ang ating Susundin, iintindihin. Talaga bang tatanggapin natin na nagkakagulo tayo ngayon dahil sa warrant ng isang dayuhan? Para po sa akin, hindi siya fugitive. Hindi ko matatanggap na fugitive siya dahil sinabi ng dayuhan. Ayun. Opo, siguro kailangan antayin po natin yung manggagaling sa ating local court. Opo, kung local court na po, galangin natin yung atin. Pagka dinidiktahan tayo, parang gusto ko maggubad ng t-shirt. Kasi si Malbar ayan. General Malbar Si nga. General Malbar. Pero pagka ganyan na dayuhan kasi ang pinag-uusapan, nagiinit yung tenga ko. Kailan natin mapapanood yan? Yung General Malbar. Inahitan na ako, boss. Pero teka lang, sa pangyayaring ito, magkakaroon daw po ng mga investigation. Willing ba kayo na makipag-coordinate o makipagtulungan sa anumang investigation? Lagi ko pong sinasabi na tayo po ay... lagi ko po sinasabi sa media yan. Antayin na. Bago nga po ako nagsalita, inantay na muna natin ilabas nila yung mga ebidensya nila. Yan, opo. Hindi po ako talaga... Ako po, wala po akong record na hindi sumunod sa batas ng Pilipinas. Opo. Nagpakulong nga ako ng 3.5 taon dahil ginalang ko
ang batas ng Pilipinas. So, Marami dyan, tinatakasan. well, nandiyan na po ito. Nangyari na. Sen. Robin, napakaganda ng kwento ninyo. Tika lang, pinelikula nyo. Marami na kayo. Gusto nyo ba ipelikula yung nangyari sa Senado? Hindi naman. Alam mo, ang buhay po ni Senator Lacson tsaka ni Opo, Senator Bato, ginawa ko po Opo, pareho eh. yung pelikulang yan. Ha? Opo, Yun na nga eh. Sana po, pagka na-resolve na ito, magawan din natin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Oho. Kasi sa totoo lang po, ang daming kwento na walang kwenta. Yan. Opo. Oh. Sen, dahil sa meron na pong bagong pamunuan, nandiyan na po yan. Ano na ngayon ang committee hawak nyo at ano ang focus nyo ngayon? Opo, yung pa rin po, ang mga committee po natin, nandiyan pa din po ang public information and mass media. Yes po. At siyempre po, yung ating cultural minorities at yung Muslim affairs. Aha. Ngayon po, binabalik po nila sa akin yung constitutional amendment at yung codes. Yan po kasi yung ating advocacy noon pa. Hindi pa po kami magkakilala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Opo. Ako po talaga, gusto ko na talagang palitan ng saligang batas. Ngayon po, ibinalik na naman sa akin yan. Pinag-iisipan ko po kung isusulong ko. Ngayon. Sapagkat nakukulayan po ng mga personal interest. Oo, kasi 4 years ago, walang gustong sumuporta sa akin. Okay. Lahat, puro pang babas ang inabot ko. Nagtataka ako ngayon, bakit lahat gustong sumuporta sa akin? Medyo kailangan pag-aralan ko po mabuti kung ano ba talaga yung personal interest ng iba, kung bakit gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Baka mayroong mga gustong i-extend ang kanilang mga termino. Pag nabuksan nyo kasi yan, mahirap nang mapigil, Sen. Robin. Asakin po ngayon ng pagbabantay dyan. Kasi dapat po ang interest ng taong bayan at ng ating bansa na sa ngayon po ay lubog na sa utang. Alam niyo po ba, 65% na po ng GDP natin, ha? Tandaan po natin. Kapag ganyan na po, ibig sabihin tayo po'y papunta na sa isang bagay na hindi na tayo makaka-recover. Mabigat po yan. Ang bawat Pilipino may utang na po ng 150,000 pesos. Ang dollar po natin ay papunta na sa 62. So, sana po, magising na po tayo, mga mahal kong kababayan, na itong sobrang politika na to, hindi po nakakatulong sa atin. At yung pagsunod natin sa kagustuhan ng mga dayuhan, hindi po nakakatulong sa atin kung hindi nakakagulo. Hanggat hindi po natin pinaprioridad yung mga pangangailangan nating sarili dito sa bayan natin, walang mangyayari. Sen, alam ko, nagiging madamdamin na kayo sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ano pong gusto niyo mensahe ngayon sa ating mga kababayan, mga nanonood ngayon? Napakarami po nakasubaybay sa atin, maging sa social media. Kasi ang sabi nila, mukhang nalilihis na tayo sa ibang issue. Kayo po, nasa inyo pong pagkakataon. Ako po, ang una ko pong sana ang pag-usapan natin, trabaho. Sana po magkaroon na po tayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan na tama ang sweldo. Yan pa lang po ang mga una nating dapat talakayin dyan sa Senado. Yung mga basic needs. Opo, kailangan yung tahanan, yung tubig, yung kanyang kuryente, yan po ang mga dapat nating unahin. At sana po, kung meron po tayo talagang aksyon laban sa korupsyon, sana lahat. Huwag tayong mamili. Huwag naman yung sesentruhan natin lang sa isang tao. Dapat kung gusto natin linisin ng gobyerno, lahat. Dapat hindi po pwedeng individual, dapat lahat po tayo. Hindi po pwedeng ang pag-uusapan lang natin, siya lang. Paano yung naiwan na flood control? Paano yung mga farm-to-market road? Ang dami pong dapat pag-usapan tungkol sa korupsyon. Pero isang tabi lang po yan. Isang parte lang yan. Dito muna tayo sa pangangailangan, basic needs. Senator Robin, maraming po salamat sa inyong oras. Sana po makadalaw pa ulit kayo sa aming palatuntunan. Na-miss ko nga si Caro Dante. Akala ko magkatabi kami dito. Bukas siya kasama bukas namin. pa siya. Okay, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Opo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga
mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. May pure gold mobile app rin po para sa mga ayaw pong lumabas. Pwede na po kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit, nasa tamang timpla at hindi nakalalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil, lamok, tepok. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanan ng Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Yan po ang Salem Bed, hari ng tibay. At Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. A pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Served hot or cold for refreshing twist, your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. Mabibili ito sa REH Central Office sa San Fernando, Pampanga. REH Caloocan Satellite Office, Kings Empire Corporation branches nationwide. At pwede rin po kayong makabili sa TikTok, Shopee at Lazada. Naku, paborito ko yan. Ito na po mga ka-SGM at mga ka-Kings. Thursday na, usapang strength and wellness naman tayo ngayon pong hapon. At siyempre, mga kababayan, kalusugan, kasama natin ang Kings Empire Corporation. Kaya naman, makakausap ulit natin si Doc Cecil Katapang, Health and Wellness Advocate, at si Miss Sam Garcia, ang CEO ng REH Kings Empire Corporation. Bati muna kayo, Doktora. Good afternoon po sa lahat ng audience. Opo, Dahil sa parang, ganang mamaya. Ate Sam? Esperado kami, mga sir. May gwapo kanina. Yun, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Hindi naman po kayo nakakalaya, Ayun Kuya nga po. Jen. Isang di pa lang. Isang di pa lang ang pagitan. At isa, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga ka-Kings at sa taga-subaybay po ng Saganang Mamamayan. Ayan, simulan na po natin. Sino ang bida nating ka-Kings ngayon pong hapon? Bigyan niyo po kami ng kaunting brief background. Ayan na po, ang ating ibibida po ngayong hapon ay si Sir Ronnie Magnitico. 56 years old po siya. Siya ay dumanas ng allergic rhinitis, sinusitis. Siya po ay taga-Tubaran, Cagayan de Oro. Ang kanya pong buong kwento ay malalaman natin. Base po ito sa interview na ginawa po namin noon nang siya po ay aming dinalaw sa mismong Cagayan de Oro. Ayan, ito na po. Alamin natin kay Tatay Ronnie ang kwento ng kanyang naging kondisyon. Nagkaroon po ako ng sakit na allergenitis at saka sinusitis. So, ang nararamdaman ko po, lagi akong nanghihina, kahit wala akong trabaho, pagod. Saka, hirap ako makatulog. Minsan, 2 oras, 3 oras lang ako makatulog. Saka yung paghinga ko, parang hanggang dito lang. Tapos yung ilong ko parang barado kahit walang klima. Nung marami ng sakit ng katawan ko, yung binti ko, kahit wala akong trabaho, masakit ang baywang ko, yung katawan ko. Kaya naisipan kong magpa-check up. Nagpa-blood chemistry talaga ako. So doon lumabas sa blood chemistry, allergenitis, sinusitis, may mataas na konti yung cholesterol ko, tsaka sugar ko, tumaas na rin. So, yun. So, rinisitahan ako ng doktor. Maraming resita sa akin. Nung ininom ko yun, parang walang nangyari. So, Doc, paki-explain po muna natin. Ito hong naging kondisyon ni Tatay Ronnie para sa kaalaman ng lahat. Ano po ba yung allergic rhinitis at sinusitis? Ano ba ang sintomas niyan at bakit po konektado ito sa hirap niyang paghinga at sumasakit pa po yung kanyang katawan, Doktora? Bali yung allergic rhinitis po, usually yan very transient. Yan yung mga nararanasan natin pagising natin sa umaga, madalas baing tayong baing,
Di ba? Nag-uubo. Kasi yung mga dust mites, allergic, very sensitive ang nose mo sa mga allergens kung tawagin. Dust mites, tapos yung mga buhok ng pusa, sabi nila. Pero actually, hindi yun buhok ng pusa eh. Ano yan eh, ang tawag natin dyan, cat danders. Balat yan ng pusa na very microscopic, na minsan nai-inhale, tapos mag-allergy ka. So, ang allergic rhinitis, very transient o sa panandalian ng mga sintomas niya. Mga pagbabahing, tapos dahil nga, ang ilong konektado sa tenga, minsan nabibingi. Ayun, Ang ilong konektado sa throat, kaya minsan, di ba, may parang... Nakakit ng lalamunan. na postnasal drip. May konektado sa mata ang ilong, so nagluluha. Yan ang usual na allergic rhinitis. Pag sinusitis naman, kasi most common ang dahilan yan is bacteria, virus, mikrobyo ba? Opo. So, may kasama yung pain. Masakit dito kasi nandito ang sinuses. Masakit dito kasi may sinuses dyan. May sakit dito kasi may sinuses dyan. So, ang sinusitis, usually may kasamang fever tsaka pain. Ayun. So, pareho siyempre nakahirap. Pag huminga kasi nagbabara yung ilong. Pero ito po, mga kababayan, mga ka-kings, dahil sa tingin ni tatay, si Tatay Ronnie po, na parang walang bisa yung gamot na nireseta sa kanya. Naghanap siya ng alternatibong solusyon na posibleng makatulong sa kanyang sakit. Panoorin po ulit natin. Nung napanood ko po si Carrie Herrera, yun, kinikwento niya lahat yung stage 4 cancer pala siya yun. Tapos doon niya na-discovery daw sa pagkain ng kambing. Kung anong kinain ng kambing, kinain din niya, nilaga niya. Doon po ako nainggan yung bumili ng King's Herbal Plus. Kasi ang napanood ko rin yung mga testimony ng mga nagamot niya. Nasayahan talaga ako dahil napanood ko yun. Nag-offer pa nga daw siya noon na galing muna bago bayad. Napanood ko rin yun. Kaya sabi ko sa misis ko, bibili tayo ng King kasi ito ay napakaganda. Itong King, ang nagustuhan ko kasi sa King, siya liquid. Hindi siya capsule, hindi siya tablet. So madaling tunawin sa ating tiyan. So nung inumpisa na namin na uminom, kaming dalawa ng asawa ko, hindi pa kami nakaubos ng isang buti, sumarap na ang tulog ko. Masarap na talaga. Nakatulog na ako ng maayos. 8 oras, ganun. Tapos, nakapagtrabaho na ako. Hindi na ako napapagod. Ito nga, bago kong trabaho, nag-iisa lang ako sa trabaho ito. Hindi na ako kumuha ng libor. Doon ko nakita talaga sa King ang solusyon ng problema ko sa aking katawan. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa King. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil ito talaga ang lunas ng mga karamdaman na naramdaman ko. Doc, ano pong specific ingredients ng King's Herbal Plus ang nakatulong po kay Tatay Ronnie sa kanyang allergic rhinitis, sinusitis, at yung nanumbalik yung kanyang lakas ng kanyang pangatawan po? Kunwari, sir, di ba, allergic rhinitis. So, ibig sabihin yan, kaya nagkakaroon ng allergy dahil nagre-release ng histamine. Yung histamine, kailangan makontrol mo yung release nun. Okay. Anong mga laman ng King's Herbal Plus? Ginger. It prevents the release of histamine. Turmeric. Okay. Tapos po, broccoli. Yan lahat nakakatulong yan. Berries. Lahat yan nakakatulong para masuppress ang allergy. Di ba, sir, pagka-allergic ka, binibigyan ka na antihistamine Yes po, na yes gamot. po. So, imbes na antihistamine, yung mga prutas na yan at saka halaman na yan. Ngayon, yung kanyang naman, sir, yung kanyang pagod, di ba? Opo. Ang spinach, parang si Papay, rich in iron, folate, and vitamin K. Yan mga yan, valuable yan para yung energy ng cells mo constant. Ayun. Apo. Tapos yung kamote, Opo. di ba carbo? So it supplies continued energy. Kaya siya, hindi na siya napapagod, tsaka gumanda yung state ng health niya. Ayun, yun pala yung paliwanag doon. Ngayon, ito po, siguradong mahaba at halos walang katapusan ng mga promos, incentives ng King's Empire Corporation para po sa ating mga ka-Kings. Ma'am Sam, Ate Sam, isa-isahin ulit natin ang mga pasabog ninyo ngayon pong taon. Ayan na po, Kuya Jan, dahil malapit na po ang 7th anniversary ng King's Empire Corporation. Meron po tayong 1 milyong pasasalamat. Wow. Balik lakas, balik sigla, Raffle Bonanza 2026. Nagsimula po ang ating promo noong pong March 3 at magtatapos po yan hanggang November 30, 2026.
Ayun. Oho. At paano po ito sumali? Bumili lamang po ng mga produktong kasama po para sa ating 1 milyong pasasalamat. Ano man pong produkto mula po dito sa King's Herbal Plus. Yan. Nandiyan po ang ating Sense by Savalgar. At syempre ito pong ating Empire Coffee ay pwede na po nila itong maging entry. Yun. Pag bumili po sila ng isang bote ng King's Herbal Plus, automatic po isang entry na po ito. Or kung gusto naman po nila ay ang Empire Coffee, 3 pouches po ng Empire Coffee, equivalent po into 1 entry. At another 3 pieces po ng Sense by Savalgar, another 1 entry po ito. Ayun. Ma'am, sigit ko lang, bago ito sunod kong tanong, yung Savalgar, saan po nabibili? Kasi pinopromote namin araw-araw ito, may nagtitext sa amin eh. Available po yan sa mga online shop po natin. Bukod po sa lahat okay, ng opo. ating Empire branches, meron po yan sa TikTok, Shopee at Lazada. Akala nila sa akin eh, kasi Savalgar, tapos Subarjaga daw ako. Sense by Savalgar. Opo. 26 lucky winners ang pwedeng manalo, ha? At ano po yung ating mga cash prizes, Ate Sam? Ayan, so meron po tayo mga cash prizes na maaari po nilang mapanalunan. Meron po tayong dalawang minor prize from 50,000 to 150,000, 100,000. Opo. Meron din po tayong 2 major prize from 150,000 to 200,000 pesos. At ang ating grand prize na meron po tayong isang winner na 500,000 pesos. Wow, ano ha? At syempre, bukod po dyan sa ating mga pa-cash prize, meron po din tayong business package para sa ating 21 lucky winners as consolation prize na makatatanggap po ng business package from King's Empire Corporation. Meron po tayong 7 winners ng Princess Starter Package. Meron din po tayong 7 winners ng Prince Starter Package. At syempre, meron din po tayong 7 winners na makatatanggap po ng King's Herbal na 3 bottles ng King's Herbal Plus. Ayun. Pag meron sila ito, pwede sila mag-start ng negosyo, Ate Sam. Opo. Ayun, Bilang ano? ito na po, pwede na lang panimula itong negosyo. At para po makasali, no po, yung pong lahat ng entry po nila, kailangan po ay ilalagay po nila ito po ang ating sample, sa isang brown envelope. Brown envelope po. Opo. Okay. So, kung halimbawa po, napili po nilang i-entry, ay ito po isang bote ng King's Herbal Plus. Siyempre, hindi man po mailalagay ang bote. Kumbaga, ito po ang Yung box na lang. box. Opo. Opo. Yes. So, ilalagay isang po entry nila po sa yan. isang entry na po agad ito. At kailangan po, kumpleto po ang detalyeng nakalagay, ang ating promo title na King's Empire Corporation, 7th Anniversary Celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, raffle bonanza. Yan. At sa loob naman po, ito po ang pinakamahalaga para maging qualified po ang inyong entry. Kailangan po nakasulat po sa isang malinis na papel, kagaya po nito, ang inyo pong buong pangalan, edad, birthday, complete address, contact details, email address, at authorized stores o members kung saan po nila ito nabili, at syempre po ang kanilang signature. Ayan. Saan-saan ho ba natin mabibili, ma'am, ang mga produkto po ng King's Empire? Ayan po, ang King's Empire Corporation po ay mabibili po sa lahat ng Empire branches nationwide, at syempre sa lahat po ng ating mga members, dealer, distributor at Empire Depot. At syempre yung ating pong King's Herbal Plus ay available na rin po yan sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star Drug, at syempre sa Rose Pharmacy at ilang pong mga local authorized drugstore nationwide po. Ayun. Doon sa ating mga kabayan, bukod daw po sa 1 milyong pasasalamat, raffle bonanza, nagbabalik din po ang mas pinalaking King Incentive Rewards 2.0. Aba, Opo, yan. Ano ba yun? Ayan, Kuya Pwede Jen. maging bestseller. Opo. Opo. Yan po yan, Kuya Jen, para po sa ating masisipag na mga members mula po sa direct selling distribution natin, para po sa ating mga dealer, Empire Depot, distributors po na bukod po sa pagiging reseller nila, Opo. ay na meron na po silang karampatang kita, meron po tayong ibinibigay na incentive rewards para sa Ayun. kanila at the end of the year po. So, para po itong point system. Kung the more na marami po silang purchases the whole year, kumbaga Okay. ano po ito, cumulative approach po tayo. At the end of the year, ito total po natin yung total purchases ng isang member. So doon po nakabase kung ano yung equivalent incentive na maaari po nilang matanggap. Ayan. Naku, ano ho ba mga ano? Yan, pinaka-top incentive po natin. Maaari po silang magkaroon ng brand new house and lot. Wow! Siyempre, meron din po tayong pinamimigay na car incentives na pwede rin po nilang maging gamitin pang hanap buhay. Okay. Meron din po tayong mga gadgets, kagaya po ng mga iPhone,
cellphone, at meron din po tayong travel incentives. At syempre, meron din po tayong pa-cashback rewards para sa lahat po ng mga members natin. Ayan. Sarap nung malusog ka na, may pera ka pa, no? Tapos Opo. mayroon pang negosyo. At sa mga nagnanais po maging blooming at mga at the same time, nais po makatipid, ha? Uy, wait, there's more. Miss Sam, take it away. Ayan. Opo, So, oh. meron po tayong Nini Beauty Essentials exclusive Wow! bundle deals. Uh-huh. So, enjoy our exclusive bundle deals on your favorite Nini Beauty Essential products. Perfect pang araw-araw na beauty and skincare essentials. Sulit na sulit sa presyo. Kaya buy more, save more. Perfect for personal use at pang negosyo. Yan. Everyday beauty essentials at affordable bundle prices. Great deals for your family, friends, and resellers. Ayan. Kaya pala nung naamoy ako kayo ni Senador Robin, parang akala niya ang bango-bango ko. Sense by sa Bulgar lang Yes po, sense ba sa Bulgarian? Ay, naka. Doktora, ang inyo po mensahe sa ating mga taga-subaybay? Hindi ikaw yung katabi, Sir Nick, Senator Robin sa Senado. Yun po. Di ba, sir, imbes na mag-steroid ka, pagka may Ay, opo. allergic rhinitis ka, maraming side effect ang steroid, which is a synthetic drug, mas maganda choose natural. Di ba? Ang King's Herbal Plus kasi makakatulong po siya sa allergic rhinitis dahil meron siya mga ingredients that can suppress release of histamine that results to allergic rhinitis. Salamat po, Doktora Thank you, Sir Cecil. Jen. Ate Sam? Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na tumatangkilik ng ating mga produkto. Siyempre, lalong-lalo na po ang King's Herbal Plus. At siyempre, binabati po natin ang ating bossing, Karay Herrera, Ay, Karay, na lagi magandang hapon nakasubaybay po, po sa Karay. aming programa. Kanina pa po niya inaabangan to. Yun. Sabi po niya, mas magandang lalaki pa rin daw po kayo kay Sen Ay, sabi. Robin. Matagal ko nang kaibigan si Karen. Bolero si Karen. No? Ay, nako. Maraming pong salamat sa Thank King's you, Sir Empire. Jen. Maraming salamat po. At bukas po, kasama naman natin si Senador Rodante Marcoleta. No? Mga senador ang kasama natin. Ay, nako. Wala na ho kaming ganong oras. Maraming pong salamat. Ito po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Bye!